Noong 1872, ang namamahala ng Cavite ay ang mga Kastila at ang buhay ng mga Pilipino noon ay singhirap ng mga taong kapuspalan. Ang kanilang serbisyo sa Pilipinas ay kabaligtaran ng inaasahan ng mga Pilipino at ito ay puro pagmamalupit at hindi patay na pagtatrato sa bawat isa. Lahat ng desisyon ay sumasailalim sa kamay ng mga Kastila mula sa pagpapatupad ng mga batas at kung ano lamang ang karapatan na gawin ng mga Pilipino sa Cavite. Kabilang narito ang hindi pagkakaroon ng karapatan ng mga Pilipino na magsilita laban sa mga Kastila. Hay, ang buhay na naman para ka lang nakahiga sa pera habang pinaglilingkuran ng mga Pilipino. Habang ako'y nakahiga at naghihintay lamang kung anong swerte ang darating sa akin. Ang dali talagang paglingkurin at ututuin ng mga Indio ito. Wala na bang mas ibibilis ang pagtatrabaho nyo? Yan ang lamang ang naiambag nyo. Ikaw, ayusin mo yung pagtatrabaho mo. Pati na rin ikaw, ayusin mo yan. Pakinig ang lahat. May mensaheng ipababatid ang Gobernador General ukol sa pribilehiyo na inyong matatanggap. Bawat isa sa inyo ay hindi kabilang sa pagbabayad ng buwis at lahat ng lalaking membro ng pamilya ninyo na nasa legal na edad ay hindi magiging parte ng pulo e-serbisyo. Kabilang na rin ang hindi sa pilitang pag-aaral ng sining at pangangalakal. Lahat ng apelyedong aking mabibigkas ay isa sa mga makakatanggap nito. Paano kung hindi kabilang ang aming mga pangalan? Hindi ko naiisipin iyon. Concepcion, De Jesus, Elomina, Kalumpang, Limakulangan. Lahat tayo dito ay hindi pinagpala. Tanging karapatan lamang namin ang pagsasalita ukol sa salita ng Diyos, ang ibig naming makamtan para sa aming mga kababayan. Lahat kami dito ay isa lang gusto namin iparating at hindi namin ito ginagawa para kontrahin ang iyong patakaran. Salita ito ng ating Panginoon na karapatang malaman at marinig ng bawat isa sa atin. Huwag ninyo kaming piliting maniwala na gusto ninyo kontrahin ang aming pamamalakan kaysa makuha ninyo ang inyong kagustuhan. Hindi ko na nararamdaman na nakakatulong pa sa aking mga plano ang mga pribilehiyong ibinigay ko. Simula sa araw na ito, lahat ay tatanggalan nito. Ang sino mang tumutulo lumaban ay agad papaslangin. Tawag ko ang lahat upang malaman ang inyong opinyon patungkol sa nangyayari sa ating bayan laban sa mga api. Hindi talaga ako sang-ayon sa bagong patakaran ng mga Kastila ngayon. Oo nga, masyado nang inaapi at inaabuso ang ating mga kababayan. Dapat gumawa na tayo ng aksyon. Ang inyong mapagdesisyonan upang mapahinto ang paghari-harian ng mga Kastila ay sumasang-ayon kami doon. Ano ang masasabi ninyo sa opinyon ng inyong mga kasama? Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Dapat ipaglaban natin ang ating mga karapatan. Hindi makatarungan ang mga dahilan na ito. Kinakailangan natin kumilos para sa ating kinabukasan. Kung hahayaan natin ganito ang pamamahala nila, walang magandang patutunguhan ng bansang ito. Antayin natin ang udyat para sa labang ito. Ba nating itigil muna saglit ang individual nating kasayahan
halina kayo tayo'y magsalo-salo para sa piyesta ng Birheng Loreto. Pwede ba kitang makausap saglit? Naghanda na po ba ang mga kamangha-manghang sorpresa at pagputok na racket para sa magandang tanawin bago magtapos ang gabing ito? Hindi ko batid na nakahanda na yung mga pakutok. Kapag ating malaman, maaari mo ba akong samahan at ipaalam natin sa kanila? Sisilayan niyo ba ang aking nakikita? Ito na atang ugyan para tayo ay sumulong. Tara na at kumuha na tayo ng mga armas at simulan na natin ang revolusyon. Huwag nating hahayaan na hindi matapos ang araw na ito na hindi natin makakamtan ang ating kalayaan. Inaakala ko na ang mga Manilenyos ay tutulong para sa rebelyong ito. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Tapusin natin ang laban na ito para sa ating kinabukasan. Noong sa 1872, napatagay tapos nangyari ang insidente. Ang Gomboza ay pinapatay ng mga Kastila sa pamamagitan ng pagdarote dahil sa takot na mapalitan ng kanilang pagkakas at sila ay nagpapamahala ng Pilipinas. May mensaheng gustong ipabatid ang Gobernador General Izquierdo ukol sa naganap na pag-aalsa ng mga Pilipino. Usap-usapan na kayo ang namumuno sa nangyari kaya kayo ay hahatulan ng kamatayan ukol sa paglaban ninyo sa mga Kastila. Dito nagtatapos ang kwento ng The Cavite Mutiny o ang pag-aalsa sa Cavite. Sula! Go! Ano ang inyong masasabi sa opinion ng inyong mga kasama? Masanayon ako. Dapat Huwag mawala ng pag-asa, darating din ang ligaya.